At dahil nga may lakad tayo today, dahil mahaba-habang travel ito, dahil pupunta kami sa other city or lugar dito sa New Zealand sa gawing Hawke's Bay. Ayan. At dahil nga dyan, kaya tayo ay maagang nagising dahil kapag hindi tayo umaga is sobrang traffic. Dahil ang biyahe natin ngayon is aabutin ng mga 6 to 7 hours. It depends sa traffic dahil minsan kadalasan sa mga kalsada is under renovation or ang daming road works. Kaya ayan. And umalis nga tayo dito sa Auckland ng around 9:30 and kung makikita natin is talagang maluwag pa yung daan and nasa outside na kami ng Auckland yan, itong mga nadadaanan natin. And ayan, nakakatuwa lang kasi habang nagtatravel tayo is nag-enjoy talaga ang aking mata dahil napakaganda ng ating makikita ng mga kulay ng mga trees. At dahil nga autumn na dito sa New Zealand, kaya ayan, talagang makikita mo kahit saan ka lumingon is very bright talaga yung kulay ng mga trees. And isa nga itong season na autumn dito sa New Zealand na pinakagusto ko din dahil talagang nag-i-enjoy ako. Makikita ko yung mga iba't ibang kulay ng mga trees, may mga yellow, red, ayan, iba't iba talaga, kaya ayan. And ito nga ang aming stopover is dito sa Cambridge, ayan. Bali 2 hours yan mula dito sa aming bahay, mag-i-stopover tayo dyan and gagawa tayo ng coffee para naman still awake. Itong small town nga na ito, isa din to sa aking pinakagusto dahil tahimik and very accessible sa lahat. Kung pupunta ka ng north or south is madali na lang yung access kapag dito ka manggagaling. Ayan, and isa rin to sa aking pinakapaborito na lugar dahil makikita mo yung mga bright colors talaga is napakaganda dito. And dito nga tayo mag first stop over, hahanap lang tayo ng ating mapaparkingan at gagawa tayo ng coffee. And ayan, nandito nga tayo sa kanilang town center. Ayan, upo lang tayo dyan. And coffee for a couple of minutes and on the go again tayo sa road. And ito nga Cambridge ay isang small town na kilala siya sa tawag na leafy trees. Ayan, lalo na kapag winter, kaya dito natin makikita itong mga kukulay na mga trees. And dito din natin makikita ang mga heritage building, yung mga antique shop. Ayan, dito yan. And yung pinaka-popular dito is kapag sinabing Cambridge is dito nagagaling yung mga magagandang breed ng mga horse nila ayon sa mga racing. Dito yan. And itong small place na ito ay tinatawag din na Heart of Waikato kung saan makikita dito yung talagang mga trees sa the road is talagang naka-lined up siya and nakakatuwa lang kasi napakaganda niyang tingnan. And ayan, for dago naman tayo for sa ating second stopover. Ayan. And mga 2 hours din para doon sa ating stopover dahil tayo ay magkakarga ng ating petrol and another coffee again. And talagang hindi ka maboboard kapag nagtatravel ka dito dahil kahit saan is ito naman ating makikita, itong ating mga cows and sheep. Ayan. Kahit saan talaga is super dami niya and talagang nalilibang yung aking mga mata habang nanonood nito. And talagang hindi mo sila mabibilang sa sobrang dami. O ayan dito, napakadami nila. And ayon nga kay paring Google, kung ang Middle East daw is mayaman sa langis, ito namang New Zealand is mayaman sa milk. O ayan, diba? Sikat talaga ang New Zealand kapag pagdating sa dairy farming. Ayan. At dahil nga mas marami pa ang population o bilang ng mga cows and sheep dito kaysa sa bilang ng mga tao, kaya naman tinagurian sila na best talaga sa kanilang dairy farming kasi dito talaga nila kinukuha yung kanilang mga source of income dito sa mga dairy farming. Kadalasan ganyan. And kung makikita natin is yung mga farm talaga nila dito is talagang napakalinis, more green, kahit saan ka lumingon is nakaka-relax talaga. Wow. And nakakatuwa lang kasi napakaganda niyang tingnan, more green everywhere. And ayan na nga, dahil sa haba ng kwento ko is hindi ko na malayan na nakarating na pala kami dito sa aming second stopover. Ito yung Taupo, kung saan ito is napakalapit lang doon sa snowy mountain na tinatawag na Mount Ruapehu. Ayan, napakalapit lang yan dyan. Kaya minsan talaga itong place na ito is sobrang busy. Dati nga, nung unang nakarating ako dito, akala ko itong water na ito is connected pa siya sa ocean. Yun pala hindi kasi napakalaking lake. Ayan, ang ganda niyan tingnan kasi sobrang linis niya pati. And itong lugar na ito is hindi rin lang kalayuan sa Auckland. From sa aming bahay, it takes 4 to 4.5 hours. Ayan. And pwede kang mag-travel balikan kapag dito ka pupunta. Pero minsan is nag-i-stay kami dito para sulit naman yung pagpunta. Yan. Gagawa muna tayo ng coffee dito sa ating second stopover. Dahil medyo malayo-layo yung drive. Ayan. Pang second stopover na namin ito. And yung aming pupuntahan is medyo malayo-layo. Mga 6 hours drive. Kaya, para tayo ay gising na gising,
Lalo na ang ating driver. Ayan. Bakal ng coffee. Diba? Talagang ano, lagi kaming may baong coffee. Ng thermos. Diba? Kaysa pupunta ka sa mga coffee shop. Mahal-mahal pa. Tapos, very strong pa nila ang kanilang coffee. So, ayan. Super hinit niya. Hindi natin yung ano. Hindi natin na. Takip. Ayan. Mga, ano pa tayo? 2 hours drive. Bago tayo makarating sa ating pupuntahan. Ayan. Ayan. And itong Taupo place nga is tinagurian siya na center of New Zealand dahil kapag pupunta ka ng south and north is ito yung pinaka-center nila. And dito din kadalasan ginaganap yung mga event katulad ng mga sports. Ayan, dito yan makikita. Nung nakaraan nga is nandito yung car racing from Australia. And itong place nga na ito is tinagurian din siya na trout fishing. Ayan, dahil yung water nga dito is fresh water kaya yun yung makukuha natin mga fish dyan, yung mga trout. Ito ding lugar na ito is great for water skiing, sailing, and kayaking. Ayan, popular talaga yan dito. And kung mahilig talaga kayo sa mga water activities, is dito kayo magpunta. And sabi nga nila, para ma-explore mo yung the whole place, is kailangan mong mag-stay dito ng mga 3 days. Ayan, maiikot mo na yung buong lugar kapag mga ganong days yung stay mo. And dahil nga kapag nagagawin lang kami dito is kapag may mga event or gathering, pero hindi kami nagtatagal ng mga 3 days, kaya hindi namin naiikot yung the whole place, pero super ganda niya talaga. And ayan nga, balik na naman tayo dito sa ating driving. Ayan, from dito sa Taupo to Hastings sa ating pupuntahan, it takes more than 2 hours pa. Kaya medyo mahaba-habang drive pa ito. Ayan, kung makikita natin, dito is talagang napaka-straight line ng kanilang kalsada. Ayan, makikita mo wala masyadong mga sasakyan, hindi matraffic, kaya napakagandang mag-drive. And makikita natin dito sa gilid is puro mga trees talaga yan dahil yung mga source of income din kadalasan dito is from sa mga log. Ayan, dito yan. And yan, makikita natin sa mga bundok nila. Ayan, napakaraming mga sheep. Tuwan-tuwa lang ako kasi napakaganda niyang tingnan, namumuti sa sobrang dami, hindi mo talaga sila mabibilang. Kaya pag talagang nagtatravel kami all around dito sa New Zealand is talagang nag-enjoy ako kumuha ng mga picture kasi tuwang-tuwa lang ako kasi sa Pilipinas is wala makikita mga sheep na ganyan. Ang meron lang doon is mga goat, ayan, mga kambing. Kaya natutuwa lang ako dito. Kaya lagi akong nagkukuha ng mga pictures and videos. And bihira lang din kami mapunta dito sa bandang Hawke's Bay area dahil yung last punta na naalala ko is 2 years ago, parang meeting na itong aking partner, kaya ayan, at lagi tayong kasama sa kanyang mga lakad, kaya ayan, nakakarating tayo kung saan-saan. And ayan nga, nakita ko dito di kalayuan, nung nakaraan kami is walang pang ganyan, yung windmill nila, ayan kung saan yan kinukuha yung source of electricity. Tok siya ng bundok talaga, makikita nakakatuwa lang kasi ang ganda niyan, tingnan, naka-line up sila sa kabundukan, o diba? Nakaka-amaze lang talaga dito kasi yung makikita mo dito sa kanilang mga forest is kapag pinuputol nila is talagang may kasunod agad siya ng mga small plants. Hindi talaga yan nila pinuputol hanggat walang nakatanim na mga small plants. Very disciplined talaga sila pagdating sa mga ganyan kalikasan. And ayan nga, after almost 7 hours is malapit na rin kami dumating sa aming final destination. Ayan. And ayan, dito tayo mag-stay for 3 nights and 2 days. Ayan, dahil may atinan tayo na birthday and pa-consort. O, diba? Very tidy naman yung kanilang place dito. Ayan, kung gusto magluto, pwede. Ayan, dito tayo mag-stay ng couple of days. And dahil nga medyo late na tayo nakarating is, kailangan naman natin mag-prepare ng ating pagkain sa hapunan. Ayan. At dahil nga bukas pa yung atin na natin na event, kaya ayan, mag-take away muna tayo ng ating dinner dahil nakakapagod ang 7 hours na travel. And ayun lang guys, thank you again and see you again later for my next videos. Bye-bye!